I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Maganda ang desisyon sa paglapit sa ating nag-iisang 8 World Division Champion at ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao na matuloy na ang labanan na Naoya Inoue vs John Riel Casimero. Para matuldo ko na ang usap-usapin na mas magaling daw itong si current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue kontra sa ating 8 World Division Champion Manny Pacquiao, dahil mismong si Bob Arum ay nagsabi na mas legendary fighter pa daw itong si Naoya Inoue, kumpara kay Manny Pacquiao. Dahil sa sinabi ni Bob Arum na mas legendary fighter pa daw itong si Naoya Inoue ay hindi na nga makapagpigil itong si John Riel Casimero na ipagtanggol ang kanyang kababayan na si Manny Pacquiao. Kaya nagpasya na itong si John Riel Casimero na ilapit na kay Manny Pacquiao na maikasa ang Naoya Inoue vs John Riel Casimero, para matuldukan na itong mga sinasabi ni Bob Arum na mas magaling si Naoya Inoue. Kaya kapag naikasa na ang labanan Naoya Inoue vs John Riel Casimero ay titiyakin ni John Riel Casimero na matalo itong binansagan na halimaw ng Japan na si Naoya Inoue, at kasalukuyang undisputed and 4 World Division Champion. Dagdag pa dyan na kapag natalo ni John Riel Casimero si Naoya Inoue ay hindi na nila may kukumpara si Naoya Inoue sa ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Ayon naman kay Attorney Ed Tolentino, isang sports analyst dito sa Pilipinas. Hindi daw ito naging matagumpay si John Riel Casimero sa kanyang plano na mag-solo flight. Kaya tama lang daw ang desisyon niya na lumapit kay Manny Pacquiao. Dahil bukod sa makajos ito ay isa rin daw itong mabait na nilalang si Manny Pacquiao. Kaya kung siya daw si Manny Pacquiao, ay buong puso niyang tatanggapin at tulungan itong si John Riel Casimero, dahil hindi naman daw mate at tago at maitatanggi na si Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero lang ang tanging boksingero na papantay sa lakas ni Naoya Inoue, lalong-lalo na kung ito ay maaalagaan pa ng maayos hindi lang sa promoter niya kundi pati sa kanyang body condition. May pahayag naman itong kampo ng MP Promotion na bukas naman ang kanilang pinto papasukin sa loob ng kanilang bahay, ngunit may mga alituntunin itong dapat sundin at sumunod sa kanilang kalakaran. Dahil kapag bumalik na itong si John Riel Casimero sa MP Promotion ay may pag-asa na itong maikasamuli ang laban ng Naoya Inoue vs John Riel Casimero, dahil kaya ng MP Promotion gawa ng magic dahil sa lawak ng kanilang network at koneksyon. Sa totoo lang, kailangan na kasing habulin ni John Riel Casimero itong si Naoya Inoue dahil malapit na itong si Naoya Inoue umakyat ng featherweight division na pag nagkataon ay matatagalan pa niya bago muli mahabol sa featherweight. Nasa edad na rin kasi si John Riel Casimero na palubog na, dahil kapag ang boksingero nagkaedad na ng 40 years old pataas ay mahihirapan na itong makakuha ng malalaking laban, in short hindi na ito papansinin ng mga sikat na promoter. Kaya ang career ni John Riel Casimero ay malapit na itong maglaho, kaya habang sa stage pa siya ng kasikatan ay kailangan samantalahin na niya ito, para kahit lumubog na ang career nito ay paldo-paldo na siya, hindi na kailangan ni John Riel Casimero ang magsayang pa ng panahon, lalo na sa edad niya ngayon. Kaya sa ating former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, kahit saan ka man mapadpad nandito lang ang mga taong solid na sumusuporta sa iyo, matalo ka man o manalo, suportado ka ng mga taong solid supporters mo, kaya good luck Lodi, Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Ang malapit ng pagtutuos ng dalawang hari ng bantamweight division na sina Naoya Inoue aka The Monster at John Riel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas, ay maraming nagkokomento na hindi raw kakayanin ng Angas ng Pinas John Riel Casimero itong The Japanese Monster Naoya Inoue kung sila man ay magkatapat. Hindi naman natin maikakaila na talagang napakalakas ng power punch nitong si Inoue lalong-lalo na ang kanyang trademark na mapangwasak ng bodega ng kalaban. Ngunit ganun pa man ay hindi rin naman papatalo ang ating kababayan na si John Riel Casimero pagdating sa lakas, bilis, tibay ng panga at katawan pagdating sa pakikipaglaban. Dahil sa totoo lang, mas lamang itong si John Riel Casimero dahil sa mga karanasan at mga pinagdaanan nito bago niya maabot ang 3 Division World Champion. Kung titingnan mo naman ang malapitan itong si Naoya Inoue ay walang duda na isa talaga siyang malakas, kaya para sa karamihan ay malabo talaga manalo si John Riel Casimero kay Naoya Inoue kung sakali man na maglaban sila. Kung ating titingnan talaga itong record ni Naoya Inoue sa 22 na professional fight niya ay 4 na beses pa lang siya napapalaban sa labas ng kanyang bansa.
Una niyang nakalaban ay si Antonio Nieves na ginanap sa StubHub Center, Carson, California, USA. Right by the solar plex. Nieves hesitates. Pangalawa ay si Emmanuel Rodriguez na ginanap sa The S Hydro, Glasgow, Scotland, United Kingdom. Pangatlo ay si Jason Maloney na ginanap sa Hard Rock Hotel and Casino Tulsa, Oklahoma, USA. At ang pang-apat ay si Michael Dasmariñas na ginanap sa Virgin Hotels, Las Vegas, Nevada, USA. Sa lahat ng mga laban nitong si Naoya Inoue ay talagang nagpahirap sa kanya ay ang ating kababayan na si Nonito Donaire. Kung napansin niyo sa mga previous fight itong si Naoya Inoue ay 2 to 3 rounds lang tumatagal ang kanyang mga laban. Samantala dito kay Nonito Donaire ay talagang nahirapan siya ng husto at saksi ang buong mundo na nakapanood ng laban niya kontra Nonito Donaire, kung paano napinsalaan ng sobra itong si Naoya Inoue. Nagkaroon nga dito ng fracture sa right eye socket itong si Naoya Inoue pagkatapos niyang saluhin ang super power punch nitong si Nonito Donaire. Ikumpara dito sa angas ng Pinas John Riel Casimero na likas na matapang at siya pa mismo ang dumadayo sa baluarte ng kalaban, na hindi mo makikita kay Naoya Inoue, dahil si Inoue ay ayaw dumayo sa baluarte ng kanyang kalaban. Dito pa lang ay lamang na sa lakas ng loob ang ating kababayan na si Cuadro Alas angas ng Pinas John Riel Casimero. At ito pa ang kabiliban nyo kay John Riel Casimero, sa lahat ng kanyang mga laban bilang dihado na dayo, ay nakuha niya paring manalo sa lahat ng mga nakakalaban niya. Sa totoo lang sa lahat ng kanyang laban bilang dayo ay nakuha niya paring manalo, dahil sa pagdayo ni John Riel Casimero ay nakuha niya maging 3 World Division Champion. Maliban dyan ay meron pang lamang si John Riel Casimero kay Naoya Inoue, ito ay ang kapangyarihan niyang sumalo ng malalakas na suntok na walang gaanong pinsala sa oras na matamaan man siya. Ayun nga dito kay Prince Albert Pag-ara ay napakabilis lang paduguin ang ilong ni Naoya Inoue at pwede niyang itong maging isang kahinaan. Oo, yung nag-sparring kami, dumudugo yung ilong niya kasi pag matamaan lang siya na kahit hindi malakas, pag natamaan lang to yung ilong niya, dudugo. Ikumpara dito sa angas ng Pinas John Riel Casimero ay napakakapal ng pagmumukha niya at napakatibay ng panga, nakitang-kita naman sa lahat ng kanyang mga laban kung ating balikan, ay tila manhid ang panga at mukha niya at hindi napipinsalaan ng kalaban. Bagamat ganun pa man, ay malaki talaga ang chance manalo ni John Riel Casimero kontra kay Naoya Inoue, dahil kayang-kaya tanggapin ni John Riel Casimero ang power punch ni Naoya Inoue, pero ang tanong, kayang-kaya kaya ni Naoya Inoue suluhin ang super power punch ni John Riel Casimero? Ayon sa ating mga napanood na laban ni Naoya Inoue, karamihan doon ay pinatumban niya sa pamamagitan ng body shot niyang nakamamatay. Ito ang mga boksingerong hindi nakaligtas sa bagsik ng liver punch and body shot nitong si Naoya Inoue. Omar Narvaez, Emmanuel Rodriguez, Michael Dasmariñas. Kaya kailangan gawin ni John Riel Casimero na patigasin at gawing solido tulad ng bakal ang kanyang bodega ay tiyak malaking pag-asa na matatapos niya at matatalo niya itong tinagurian the monster ng Japan na si Naoya Inoue. Sa tingin nyo guys, kaya patumbahin ng angas ng Pinas John Riel Casimero itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue? Just comment down below. 物心ついた頃からボクシングをやってる。でもうそれが生活の一部になってる。まあボクシングが好きだから続けられてる。まあ多分どの仕事も一緒ですよ、もうそれは。
そこの自分がやってるものに情熱が欠けてきたら絶対成果落ちてくる。Nga ang karamihan sa mundo ng Philippine boxing community, matapos mag-post sa kanyang official Facebook page at YouTube channel si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, ang litrato at video kung saan ay nakipag-meeting ito sa pinakamayamang personalidad ng bansang Pilipinas, na si former Ilocos Sur Governor Chavez Singson, ayon sa post ni John Riel Casimero. Ang mga immortal hindi umaasa sa swerte, let's go Ninong Chavez. Dahil sa post at litrado ni John Riel Casimero kasama si former Governor Chavez Singson ay halatang may malaking magaganap na pasabog ito. Alam naman ng karamihan na isa si Chavez Singson sa maimpluwensyang tao sa bansang Pilipinas, at kilala din si Chavez Singson na mahilig sa larong boxing. Alam naman natin na si Chavez Singson ay isa sa haligi at tumulong kay 8th Division Champion Manny Pacquiao maabot ang tuktok ng tagumpay. Siya rin ang dahilan kung saan naganap ang Fight of the Century, sa pagitan ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Kaya tama lang ang nilapitang tao ni John Riel Casimero. Meron na din nagawang hakbang itong si Chavez Singson na kausapin ang pamunuan ng Top Rank Promotion, na si Bob Arum, patungkol sa magiging laban ni Cuadro Alas John Riel Casimero. Sa ngayon sobrang busy si Naoya Inoue sa kanyang mga training bilang preparasyon sa nalalapit niyang laban kontra Sam Goodman. Inaasahan ngayon ng karamihan na pagkatapos ng kanyang laban kontra Sam Goodman ay dapat maikasa na agad ang laban niya kontra Junto Nakatani or si Morid John Akmadalib. Isama na natin dyan si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, dahil ang tatlong boksingero na ito ay sabik na sabik makalaban si current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster. At times frustrating. His hands up like that. Inoue would throw a shot and then Naoya Inoue is now the first fighter from Asia to be a 4-belt undisputed champion. All 4 are his. The king of the bantamweights, Naoya Inoue. 内訳も素晴らしいですね。そうですね、ちょっとまあ繰り返しは川島さんもこれチャンピオン第1ラウンドからこの下ろしていきます。そして左から出ますね。力が入っています。力が入っています。圧倒しています井上尚弥。ものすごい力強い。まだ右入った。これはどうか。リングポーズを取ります。さあ井上尚弥。ワンツー左。すごい。聞こえた。相手の心をへし折る。埼玉スーパー大右だ。さあ残り1分。誘い込むか。最後の戦い。ここで試合終了のゴングが鳴り響きました。ナオヤ。サンチェスのパスタ。カシメロの左が火を吹いた。2度目に匹敵するものを見せなくてはいけない両者。ジョン・リエル・カシメロ vs サウル・チャンス・サンチェス。
10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあ、いきなりいった、ぐらついた、しかし右を入れた、手をついたか、どうだ、ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターつったんですけどね、後に。いや、さすがカシメロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりました、サンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと岩瀬さん、重いんですよね。そうですね。この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いや、しかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが奪われました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。ナッチャーここで左のフック、これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ、少しフェイントを入れました。サンチェス、そこに対して2回目、サンチェスも返した、カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン、サンチェス立ち上がれるか、うなずいた、立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか、仕留めに来る、サンチェスしのげるか、攻勢一方か、いや返す、いいですね、返している、そこに打ち込んでいくサンチェス、いやカシメロが集めていく、左が入った、ちょっとサンチェス力ないですね。ただタイミング合ってますよ、左フック右から残りは40秒、少し落ち着くか、いやまだ効いている、今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思いっきり効かされました。残りは30秒、左を返した、合わせにいってますね。カシメロがまた来た、ポーランドどうでしょう、しのげるか、止めた物心ついた頃からボクシングをやってる。でもうそれが生活の一部になってる。ボクシングが好きだから続けられてる。多分どの仕事も一緒ですよ。もうそれはそこの自分がやってるものに情熱が欠けてきたら絶対成果落ちてくる。Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So Manny Pacquiao at Naoya Inoue nagpaplastikan. So alam naman ng karamihan na isa talaga sa pinakahinahangaan na boksingero noon hanggang sa ngayon itong si Manny Pacquiao, dahil siya lang ang nakatala at nakaabot ng 8 division champion. Ngunit hindi naman maiiwasan na ikumpara ito sa current undefeated and 4 world division champion Naoya Inoue aka the Japanese Monsters. Dahil parihas silang matibay at parihas Asyano na naging number 1 pound-for-pound fighter at parihas kilala sa buong mundo. Parihas din silang may taglay na kakaibang tibay, lakas, diskarte at kakaibang estilo sa ibabaw ng boxing ring. Ayon kay former 8 World Division Champion Manny Pacquiao, si Naoya Inoue ay isang kakaibang boksingero na may taglay na lakas, bilis, magandang estilo at matibay na pangangatawan na wala sa iba. Ayon naman kay Naoya Inoue, gustong-gusto niya talagang bumasag ng mga record. So ibig sabihin sa sinasabi niyang babasag siya ng record ay panigurado ay kasama na dyan ang pagbasag niya ng record ni Manny Pacquiao na hindi namamalayan ng karamihan. Ngunit dagdag pa ni Naoya Inoue ay hindi niya daw kakayanin ang naabot ni Manny Pacquiao. Ngunit kitang-kita naman sa mga galawan ni Naoya Inoue na talagang gustong-gusto niya higitan ang naabot ni Manny Pacquiao at mapalitan na sa pagiging number 1 pound-for-pound king si Manny Pacquiao. Ganun pa man ay gustong-gusto pero ni Naoya Inoue akyatin ang featherweight at super featherweight division na kapag naging kampiyon siya dito ay magiging 6 world division champion na siya. Pag nangyari yun ay tiyak aakyat muli ito ng division hanggang sa mahigitan na niya ang record ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Kaya sa ngayon ay plano talaga ni Naoya Inoue at buong bansang Japan na higitan ang pagiging 8 Division World Champion ni Manny Pacquiao, para ang bansang Japan na boksingero, ang hihirangin na bagong pound-for-pound king. Samantala muli na naman nag-ingay si former 3 World Division Champion Cuadro Alas angas ng Pinas John Riel Casimero sa current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue.
Ayon kay John Riel Casimero, kung madaming napatumba at napaluhod na Pinoy ni Naoya Inoue ay ibahin daw siya dahil hindi siya matutulad sa mga Pinoy kung sakali mang maglaban silang dalawa sa ibabaw ng boxing ring, dahil si Naoya Inoue daw ang gagapang at luluhod sa ibabaw ng boxing ring, kaya siguro panay iwas at takot na takot si Naoya Inoue kay John Riel Casimero, dahil tiyak na lilipad ang ulo nito, kapag ito ay natama ng solid na suntok ni Cuadro Alas angas ng Pinas John Riel Casimero. Dagdag pa ni Casimero ay hindi na niya paaabutin ng round 2 itong si Naoya Inoue kapag sila ang magharap. Dahil sa mga pahayag ni John Riel Casimero tungkol dito ay mas lalong natakot itong tinaguri ang The Japanese Monster na takot sa angas ng Pinas John Riel Casimero. Dahil sa mga sinabi ni John Riel Casimero tungkol kay Naoya Inoue ay tiyak na nakarating na ito sa kanya, ngunit huwag nating asahan na papansinin ito ni Naoya Inoue. Thank you so much. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.